Okay po. Hello. Start na po tayo. Total, may konti tayong review. Pwede pa rin humabol yung yung mga taga-pilar na hindi natin alam kung darating o hindi. Sana lang ay maiwasan yung yung absent kasi parang pag di mo nakuha yung una, baka hindi mo maintindihan yung susunod, Kaya mahalaga na palagi tayong present. Okay, tayo tayong lahat. Let us pray. Panginoon, napakaganda po ng gabi na ito na binigay niyo po sa amin. Andito kaming lahat, pareho po kaming gutom sa iyong salita, Panginoon. At gusto pa naming mag-learn, Lord. Gusto pa naming matuto, makilala kang mabuti, malaman ang tinapos mong gawa doon sa krus. Panginoon, napakalaki mo, napakaliit ng aming utak, Panginoon. At alam naming walang katapusan, Panginoon, ang pagkakilala sa iyo. Pagkaalam ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal sa amin. Pero salamat na nire-reveal mo, hinahayag mo, Panginoon, ang iyong buong kalooban, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng narito, Panginoon. Huwag niyo pong alisin sa heart po nila, sa puso nila, yung hunger sa iyong word, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, dito ka tumutugon, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Try natin ulit yung clicker, baka umubra na. Kasi yung laptop natin nung nakaraan ay hiram lang. Try natin ngayon. Okay, review tayo. Ito yung lesson noong nakaraan. Maganda kung first time tayo, marinig din natin to. Makita natin to. Sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing. Pananampalataya, dumarating. Gusto niyo ba ng pananampalataya? Faith cometh by hearing and hearing. Inulit yung hearing and hearing. Mahalaga, paulit-ulit talaga. Maniwala po kayo at hindi. May mga nag-aaral ng grace, hindi pa rin naintindihan. Nakagraduate na sila. Meron nga akong kilala, na-ordain ng bishop, ni Bishop Dino Balyaw, kaibigan ko. Pastor siya sa Pampanga. Bishop na siya at sumama sa grupo ni Bishop Dino Balyaw. Lagi kong kasama yun Alam ko yung mga post niya. Alam ko na hindi pa rin niya naiintindihan. At i-claim na siya ay grades. Kaya pwedeng makayari ka dito sa pag-aaral na ito na hindi mo pa rin siya naiintindihan. You pray na i-reveal talaga ng Lord sa inyo. Kasi kapag hindi mo siya naintindihan talaga, ihahalo mo ang grace kay Moses. Na ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na pinaghahalo yung lumang tipan tsaka bagong tipan. Malayong-malayo ang batas ni Moses sa biyaya. Sa batas ni Moses, kailangan mo mag-perform. Obedience yun, puro law. Puro batas, 10 utos. At kung ano-ano pa, magpe-perform ka. Mag-obey ka. Puro works. Pero sa grace, sa biyaya, mananampalataya ka lang doon sa nagpagod na. May nagpagod para sa atin, si Jesus. May naka-perfect ng kautusan ni Moses, si Jesus. Amen? At doon sa naka-perfect, ang kailangan lang natin ay manampalataya sa naka-perfect ng law of Moses. Kasi wala namang kahit isang tao na nakasunod sa kautusan ni Moses. Sa 10 Commandments. Sa 10 Commandments. Ayan pala yung mga taga-pilar. Ayan.
Pasok lang po, pasok lang. Nasa review lang kami, nasa review. Na? Okay, upo lang, upo lang. Salamat po sa inyo. Nasa intro pa lang naman kami, tapos meron tayong konting review. Konting review. Ulitin ko, ang biyaya, walang bayad, faith lang. Faith. Pag sinabing faith, pananampalataya lang. Pananampalataya lang. Parang ganito. Listen, parang ganito. Walang makatupad ng Ten Commandments, kahit isa walang makatupad. Merong nakatupad, si Jesus. Anong gagawin mo sa nakatupad? Huwag mo nang gawin yung Ten Commandments. Walang makakatupad noon. Kahit isa. Isa lang nakatupad, si Jesus lang. Yun lang sinasabing huwag kang magsisinungaling. Di po ba? Amen. Pag sinabi mong na-perfect mo, nagsinungaling ka na naman. Si Jesus lang. Sumampalataya ka dun sa naka-perfect sa law at siya na lang bahala magsulat sa puso mo nung kanyang law. Amen? Amen. Okay, review tayo. Kaya sa Gospel of Grace, marami rito paulit-ulit lang. Lalo na yung mga talata. Kasi para talagang mag-sink in sa atin. Mag-sink in sa atin. Puso talaga. Maintindihan natin yung Gospel of Grace. Amen. Okay lang ba yung sound? Okay lang ba? Okay. Try natin tong ating Are You Hearing the True Gospel? Review tayo. Bakit? Bakit True Gospel ang title natin? Kasi merong false gospel. Merong ebanghelyo na hindi nyo alam, naririnig nyo, yun ang narinig nyo. Pag Sunday, may mga pastor, hindi rin nila alam, hindi pure ang gospel. Kasi ang gospel sa Tagalog ay mabuting balita. Good news. Pag sinabing good news, consistent na ito'y nagdadala ng saya, ng galak, ng kapayapaan. Kasi good news. Kayo ba nakarinig ng good news tapos nalungkot kayo? Wala. Nakarinig ba kayo ng good news tapos nabalisa kayo? Walang ganon. Dapat ang pastor consistent na good news yung kanyang pinapangaral, mabuting balita. Ang mga tao, uuwing masaya, malakas, galak na galak, may natutuhan, lumakas sa pananampalataya. Hindi yung umuwi, naiinis kasi pinatamaan ni pastor, na umuwi, bugbog sarado sa mensahe, hindi ganon. Nasaktan doon sa narinig sa pastor, hindi ganon. O na-condemn, pinaringgan kasi meron siyang nabalitaang nag-viral na pagkakamali, binanggit pa ni pastor. Ganon. Ganon. Hindi yun good news. Dapat ang pastor consistent sa good news, sa mabuting balita. Now, sabi diyan, meron kasing mga Kristiyano ng matagal na tulad ng mga taga-Galacia, nagtaka si Pablo kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa magitan ng kagandahang loob ni Kristo, kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. So, review lang tayo. Meron, ulitin ko, faith cometh by hearing and hearing. Kailangan pa ulit-ulit talaga. So, meron talagang ibang magandang balita, ibang gospel. Kuha niyo po, Kaya mahalaga, sure tayo na true gospel yung atin narinig every Sunday. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng magandang balita na iba. Na iba, sabi ni Pablo, na iba sa ipinapangaral namin. Ang sabi, parusahan nawa siya ng Diyos. Ganon kadelikado. Ganon hindi kaganda. Yung tinatawag nating ibang gospel. Si Pablo lang naman nagsabi diyan, parusahan siya, nawa siya ng Diyos kapag iba ang gospel na ipinapangaral. So dapat puro talaga. So the gospel is good news. But what is the news? And what makes it good? So the gospel is good news. Gospel, good news, mabuting balita. Pero ano yung news? At bakit siya good? Nakakasunod kayo? Ano yung news at bakit siya good?
Ayun po yan, mga kapatid, nais ko ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na tinanggap ninyo. Sino yung mga yan? Mga taga-Korinto. At hanggang ngayon, pinaninindigan nyo. Hindi sila nagbago. Hindi tulad ng taga-Galacia na nag-iba ng gospel. Pero ito ang mga taga-Korinto, mga kapatid, hanggang ngayon, naninindigan daw sa magandang balita. Sapagkat binibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Take note, tinawag ang gospel, ang good news, pinakamahalagang aral. Yes, sa church, merong stewardship, merong sonship, merong discipleship. Lahat ng yan magandang pag-aralan. Prayer, devotion, meditation, worship, lahat ng yan magandang pag-aralan. Pero may tinatawag na pinakamahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na ibinigay kay Pablo na si Kristo namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Pastor, general yan eh. Lahat naman naniniwala na si Kristo namatay sa ating mga kasalanan. Katoliko, Saksi ni Jehovah, Mormon, lahat. Common yan. Common belief yan na si Kristo namatay sa ating mga kasalanan. May karugtong pa, nilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ang hindi alam ng marami, mga kapatid, yung hindi basta namatay, may nangyari sa krus. Yung detalye ng pangyayari sa krus, yun ang hindi nila alam. Hindi basta namatay tapos nilibing. Hindi basta dinugo tapos namatay tapos nilibing. No? May ginawa si Jesus kung bakit nasabi niya, naganap na, it is finished. Meron siyang pinipinis. Meron siyang tinatapos sa cross. At nung matapos niya lahat, sinabi niya, it is finished. At iyon, pininis niya, hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Kuha niyo po? No? Para sa atin lahat yun, hindi para sa kanya. Mga kapatid, So in short, ang itinuturong nag-iisang gospel ay ang nangyari sa cross. Ang tinapos na gawa ni Jesus sa cross. Bakit tinapos na finish work? Tinapos na gawa. Siya mismo nagsabi, it is finished. It is finished. Wala ka nang idadagdag. At huwag mong dagdagan sapagkat perpekto ang ginawa ko. Kung dadagdagan mo, hindi na perpekto ang ginawa ni Jesus. Hindi na kompleto. Pero perpekto at kompleto yon. So tinawag yon tinapos na gawa o finished work ni Jesus. Pero ang relihiyon, hindi matapos-tapos sa ipinapagawa ng tao. Napansin niyo yun? No? Ako, kailangan, nagpastor ako 1989. Pero 2012 na nang maintindihan ko yung grace. Nakailang church na ako bago ko naintindihan yung grace. Meaning noon, hindi grace ang pinapangaral ko, mga kapatid. Nakapokus noon sa mga nakakapagod noon, yung pagiging Kristiyano, nakakapagod, nakakabagot kung bakit may mga nagbabackslide. Pero alam niyo po, sa grace, kapag nalaman ito lahat ng ninyo sa church ninyo, wala na magbabackslide. Wala na. Matutuwa. Magagala kayo, matutuwa kayo. Sisipagin kayo, mag-aapoy kayo. Ako po ay natutuwa sa Orani. Ang dami nila. At kanilang pagdating nila, para ba ako may nakita? Kasi bagong generation Bagong generation. Alam nyo, sa Exodus, di ba? May mga hindi nakarating. Ang nakarating, bagong henerasyon. Period na. Ayoko na magsalita. Ganun lang. Bigla na lang kanina habang nagbibless sila sa akin. Ewan ko kung bakit yun ang sinabi ni Lord sa akin. New generation sila. Bagong generation. So, mga kapatid, diretso tayo. Gawa. Tinawag yan, no? Yan na lang. Tinawag yan, magandang balita ng biyaya. Sa English, Gospel of Grace. Ang gospel talaga, grace po siya, mga kapatid. Ano ba ang ebanghelyo ng biyaya na nangyari sa krus? Gospel of Grace. Ayan po yan, mga kapatid. Ito, paulit-ulit sa aming church sa Balanga. Kung maka-100 beses, nakita na nila ito, no? Maintindihan lang nila. No? May mga mensahe ako, 2015, inuulit ko pa rin, 2024, 2025, para ma-repress sila. Kasi yan talaga ang nangyari sa krus.
Mga kapatid, ano nangyari sa krus? Kinuha ni Jesus ang lugar mo. Hindi natin maintindihan yun noon. Ano ba yung kinuha ni Jesus ang lugar natin? Di ba kinuha ni Adan ang lugar natin? Di ba dahil kay Adan makasalanan tayo? Di ba dahil sa isang taong yun na si Adan, lahat ay nagkasala? Well, may gumawa ng solusyon. Ang tawag sa kanya, huling Adan, si Jesus. At yun ang huling nangyari. 2,000 years ago. Hindi yung kay Adan na 7,000 years ago. Matagal na yon. So, ang huling nangyari yung kay Jesus sa cross. Hindi yung sa halamanan ng Eden na bumagsak ang tao. Kuha nyo, nakakasunod kayo? No? Huwag kayong bibitew. So, siya ang naparusahan, ikaw dapat. Ikaw dapat, kinuha niya ang lugar mo. Bakit? Ano ang purpose? Para ikaw ay mapatawad. Tayo ang makasalanan. Ang makasalanan, pinaparusahan. Tama po ba? No? Pero siya na lang ang pinarusahan sa cross para tayo ang mapatawad. Meaning, meron na nagbayad sa kasalanan mo. May nagbayad na. Wala ka nang babayaran, kapatid. Wala ka nang babayaran. May nagbayad na. Na? At ang galing ng Panginoong Hesus dito, mga kapatid, yung condemnation, lalaya ka talaga. Yung nakokondem ang sarili mo kasi may nagawa ka. Ang condemnation kasi, lalo na yung tinatawag na self-condemnation. Pakiramdam mo, magbabayad ka eh. Tawag ng mundo dyan, karma. Pero hindi biblical ang karma. No? Wala na. There is no condemnation kasi may nagbayad na. Meron nang nakondem dahil sa'yo. Si Jesus. At sa'yo, wala nang condemnation. Amen? Okay. Na-reject po si Jesus. At tayong lahat, feeling natin sa Diyos, rejected tayo, hindi tayo accepted. No? Si Jesus dumating, na-reject sa Israel. No? Para tayo maging accepted. Di ba? Puro opposite yan. Magkabaligtad. Ano po? Ano ang susunod na nangyari pa sa cross? No? Siya po'y naging hindi lang makasalanan, naging kasalanan mismo. No? Para tayo, ang kabaligtaran ng makasalanan, matuwid. Diretso. No? Banal, matuwid. No? Yun ang kabaligtaran. Siya ang naging makasalanan. Tayo ang makasalanan, di ba? So, kinuha na naman niya yung lugar natin para ang maging lugar natin ngayon, righteous. Maniwala ka o hindi, righteous ka na. Hello? Pag di ka naniniwala, hindi ka naniwala kay Jesus. Lalagyan natin ng bersikulo yan, mamaya. No? Para lalo kayong maniwala. Ano, ha? Righteous ka na. Ang daming kumukontra dito. Lalo na yung mga hindi makaintindi. Hindi, makasalanan pa tayo. O bahala ka, makasalanan ka. Walang silbi ang ginawa ni Jesus para sa iyo pagka ganon. Kasi kung ano pinapaniwalaan mo, yun ang lalabas sa buhay mo. O, nakuha niyo yun? Kung ano pinapaniwalaan mo, yun ang lalabas sa buhay mo. Pasalanan tayo. Sino ba hindi nagkakasala? Ayun tuloy. No? Puro bisyo. Pero ang righteous, naniniwalang righteous siya, alalabas sa buhay niya, righteousness. No? Alalabas sa kanya, puro katwiran. Kaya sabi ko nung nakaraan, yung mga tumitira sa gospel of grace, mga grace na yun, nagtuturo. Kaya pwede ka nang mang-rape, pwede ka nang mang-hold up, pwede ka nang, ba't gagawin yun ng righteous? Tanong yun bakit gagawin yun ng righteous? Kung naiintindihan mo righteous ka, hindi ka mang-hold up, hindi ka mang-rape. No? Ganun sila magsalita Ayaw mo nang maupo. Yung mga grace na yan, matuwid ka na daw, kaya pwede ka nang mang-hold up Pwede ka nang, maupo sila para maintindihan nila, kontra ka agad sila ang naniniwalang righteous sila, ang lalabas sa buhay nila, righteousness. Pag ang nang pangyayari sa paligid, mga tukso, walang kinalaman sa righteousness, re-rejectin mo yan. Tatanggapin mo yan. Ganito po uulitin ko. Pag may tukso o kasalanan, hindi mo yan gagawin kasi righteous ka na. Mali ang hindi mo yan gagawin para maging righteous ka. Mali yun. Hindi ko gagawin to kasalanan na to para maging righteous ako. No! Hindi ko gagawin ng kasalanan na yan kasi righteous ako. At ang righteous na yon galing kay Kristo, regalo lang sa'yo. Kapatid,
At ang righteousness na yon ay 100%. Nilinaw ko na, hindi 90%, hindi ho tayo namumursyento kay Kristo. Mga kapatid, 100. Kasi ang righteousness na yon kay Kristo. Alam nga naman naging righteous siya, mga anak, bibigyan ko kayo 30% lang ha. Dagdagan na lang ninyo sa dalas nyong pagsimba, sa dalas nyong pagkakaloob. Hindi po ganon, mga kapatid. Anong sumunod? Naging sumpa siya. Di ba may mga tao tayong pinapaniwalaang may curse yung pamilya na yan. Walang negosyong, o may curse ang pamilya na yan. Lahing asukal, lahing high blood, lahing rayuma, may curse yung mga pamilya na yan. May sumpa yung pamilya na yan. Pero pati curse po, wala nang curse. Ang kabaligtaran ng curse, bless. Kasi ang curse na pamilya o tao, wala yan. Palaging tuyot yan. Palaging walang pera. Palaging utang. Sinumpa Pero ang kabaligtaran yan, bless. Kapatid, kinuha ni Jesus pati yung pagiging curse para ikaw ay maging bless. Ano ang posisyon mo ngayon? Bless. So ikaw ngayon ay forgiven, accepted, righteous, at saka blessed. Wounded. Nasugatan siya, may purpose pa rin. Ano ba ang ginagawa sa sugat? Pinapagaling. Pinapagaling ang mga sugat o sakit. Pero yung pagkakasugat ni Jesus, ang resulta nito sa atin, healing. Kagalingan. By His stripes, we are healed. Lagi natin kiniklaim yon. He became poor para tayo maging rich. He died so that we might live. Mga kapatid, sa Tagalog, bilisan na lang natin. Ganon din naman. Baka malobat ako. Okay, tawag diyan, bagong nilalang. Yun ka na ngayon, At yan, posisyon. At yan, kalagayan. Parang status lang, married, single. Sa harap ng Diyos ngayon, ito ka. Pinatawad, matuwid, mga kapatid, puhunan mo lang dyan, maniwala, manampalataya. Amen? Yun lang ang gusto ng Diyos sa iyo. Kasi kapatid, bayad yan Kinamatayan tapos hindi mo papaniwalaan. Pinaghirapan, mga kapatid, alang-alang sa atin. Maging kalagayan mo lang yan. Amen ho ba? So, lahat ng yan ang tinatawag na bagong nilalang. Hindi yung, ako bago ng nilalang, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako tumataya sa wedding, paminsan-minsan na lang. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako umiinom ng alak, lalo na sa labas, sa loob na lang ng bahay. Mga kapatid, ano yun Akala ko ganun yung bagong nilalang dahil wala ka ng bisyo. Yung pala mga, kumbaga, mga resulta lang. Ang tinatawag na bagong nilalang ay matuwid na, katanggap-tanggap na, pinagpala na, magaling na, at mayaman na kay Kristo. Kaya tinawag siyang bagong nilalang. Amen? Okay, bilisan na lang natin dahil review lang yan, mga kapatid. Ulitin ko, yung lahat ng nasa kanan, ikaw yan. Ligtas ang tawag yan, soso. Wholeness ang ibig sabihin ng soso, sa Greek word ay ligtas. Tayo, alam lang natin ligtas, pupunta sa langit, period. Diba? Dami nangangaral ngayon, puro kaligtasan ang pinapangaral. Ang alam nilang kaligtasan, basta lang pupunta sa langit. Kaya marami tayong sinisiran, ayaw na nila, bata pa sila. Lolo ko na lang, ngayon naghihingalo na ako, bata pa ako. Ayaw nila kasi pagpunta na sa langit yung sinishare mo bapakabata niya. Lalo na yung nanay na naglalaba, Ang dami niyang problema sa anak niyang adik, tapos pagpunta sa langit yung sinasabi mo. Kaya hindi tayo epektibo kung minsan sa pagsishare, mga kapatid. Pero ang totoo palang ligtas sa Greek ay soso, wholeness, kumpleto. Ay may kulang pa ba diyan, mga kapatid? At diyan, uulitin ko, wala ka ambag diyan. Wala kang ambag doon. Bakit wala ka ambag? 2,000 years ago pa yan, nangyari na Hindi nagpaalam sa'yo si Kristo para gawin yan. Hindi niya hiningi ang permiso mo para gawin yan. Ginawa niya ito
Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen? Sa krus nga, wala namang humihingi ng tawad, nagpatawad siya eh. Nag-release ng pagpapatawad. Di ba? May humihingi ba ng tawad doon? Basta. Gusto niya magpatawad. Kahit walang humihingi ng tawad. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung tatatanda ng mga yun, hindi pa alam ang ginagawa. Pero yun ang sinabi niya. Na? Mga kapatid. No? So, ang ligtas, kakalungkot, sa general mindset ng maraming relihiyon ngayon, basta pupunta lang sa langit yung ligtas. Pero sa soso, ang ibig sabihin niya ay wholeness. Wholeness, walang nawawala sa iyo. Natin broken, nating loose. Walang nawawala sa iyo, kapatid. Sa harap ng Diyos, wholeness in spirit and soul, mind and will. It is complete healing for body, soul, and spirit. No? Balikan natin, pabalik-balik yan, mga kapatid. Na lahat yan, tawag, biyaya. Kaya biyaya, may nagbayad. Wala kang part, wala kang ambag, wala kang ginawa. Kaya biyaya. Grace lang. No? Amen. Kaya wala tayong maipagyayabang. Mga kapatid, sa ebanghelyo ng biyaya, walang binabayaran, walang pinagsisikapan, walang pinaghihirapan. Ang lahat ay libre sapagkat ang lahat binayaran, pinagsikapan, pinaghirapan ni Jesus para sa atin. Amen? Amen ho ba? Hallelujah. So ulit, tinawag yang first importance that Christ died for us. Hindi basta nabuhay, tapos ay namatay, tapos nabuhay. Ayan ang detalye na nangyari sa krus. May detalyeng nangyari sa krus. May finished work, meron siyang pininis. At yon ang na-miss natin sa matagal nating pagkakristyano. Na-miss natin yan, yung detalyeng nangyari sa krus na napaka-alaga. Kaya ang gospel o magandang balita, ang pundasyon natin na ating bagong pundasyon ng ating bagong pagkatao, pundasyon ng ating pananampalataya, pundasyon ng ating buhay sa kasalukuyan. Palagay nyo, matibay ang pundasyon natin? Matibay. Hindi matabang ang semento, hindi kulang sa bakal, matibay ang ating pundasyon. Ulitin natin mga kapatid, pabalik-balik yan. Pabalik-balik, okay, para tapos sabi pa nila, sinagot ko na kasi yung mga issue sa grace, sinagot ko na. Yung grace na yan, patatamarin ka nila. Sabi nila, bakit? Matuwid ka na, ano pa gagawin mo? No? Pwede ka na huwag manalangin. Hindi. Sa Ephesians 2:10, sabi yan, no? We are God's handiwork. Masterpiece po, sa ibang English, masterpiece. Sa Kastila, obra maestra. Obra maestra tayo. Doon sa krus, grabe yung pagkaka-mold sa atin para maging new creation, bagong nilalang. At kaya pala tayo ginanon, masterpiece, kasi meron nang nakahandang good works para sa atin na gagawin natin. Kaya huwag kayong magsasawa sa kakagawa ng mabuti. Kasi hindi nyo alam, kasama yan sa mga inihanda ng Diyos na gawin ninyo. Amen? May mga pagkakataon, minsan sinasabi natin, tutulungan ko sana si ganito eh. Kung pakiramdam mo, tulungan mo na kaagad. Baka pinapagawa yun ng Panginoon. No? So kung yan ay hinihanda, elementary ka pa lang, bata ka pa lang, nakahanda na yan. Na paglaki mo, magiging blessing ka kay ganito, magiging blessing ka kay ganyan. Kaya lakasan nyo din yung pakiramdam nyo. Kung minsan, kung bakit pagkalaki-laki ng blessing mo, hindi pala lahat sa'yo. Get nyo? Get nyo yan? Oh, thank you Lord. Ang laking blessing nito. Rababasi kararan. Napatangs ka pa, di ba? Tapos kaya, hindi mo alam, hindi pala lahat yon para sa'yo. Meron kang tutulungan, meron kang babahaginan. Lakasan nyo yung pakiramdam nyo sa Diyos Ama. Anak ka niya.
No? Baka may pinapatulong siya sa iyong kapatid. Ano ha? Okay, no? So ang kaligtasan ay hindi lang tumutukoy sa katiyakan na ang isang sumasampalataya pupunta sa langit at hindi sa impyerno. Ang kaligtasan ay ang kabuuan ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya pala nasabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Di ko kinakaya ito because it is the power. May power. Power of God that brings salvation to everyone who... Do you believe? Yan lang ang puhunan mo sa tinapos na gawa ni Kristo. Huwag kang magdadagdag. No? Believe, mga kapatid. No? There is power. Hallelujah. Tapos na sa review. Anong gusto nyo? Kumain muna o diretso na? Diretso. Pangalawa tayo. Mabilis lang to. Part 2 tayo. Are you hearing the true gospel? Part 2. Ano ha? The power of right believing. Pag tama ang paniniwala mo, kapatid, tama ang buhay mo. Pag mali ang paniniwala mo, mali ang buhay mo. Magkakamali ang buhay mo. Your mind is powerful, mga kapatid. No? So the gospel of grace, balikan natin. Yan ha, yan ang nangyari. So dahil iyan ay finished work ni Jesus, di ba pag finish na, wala na siyang gagawin. No? Pero yun yung ating starting line. Ulitin ko ha, saan ba nagsisimula ang karera? Sa starting line, sa finish line? Sa starting line tayo nagsisimula, pero ang starting line natin, ang finish line ni Jesus. Kuha niyo po yon? Dito ka magsisimula. Magsisimula ka sa buhay ngayon bilang isang pinatawad, righteous, pinagpala. Umaga pa lang sabihin mo na, Panginoon, I am blessed. Kahit po tuyo lang ang nasa harap ko, I am blessed. Kahit papunta ako sa palengke at wala akong pamasahe, I am blessed. Mga kapatid, tawag dyan truth. Truth. Kahit wala kang pamasahe, o tuyo, pero nakasulat bless, hindi kayang baguhin ng truth ang sitwasyon mo. Hoy! Pasensya na kayo, ganito ako sa church ko. Ano? Ito, alam nila. Yung hoy ko, kunwari lang yon, bahala na tamaan. Ano? At, ano sinasabi ko tuloy? Ano sinasabi ko? Ha? Oo. Hindi pwedeng pasinungalingan ng sitwasyon mo ang truth. Hindi dahil wala kang pamasahe, tuyo ang ulam mo, hindi ka na bless. Hindi na totoo yan, pastor. Bless. Laki nga ng utang ko, bless. Diba? Hindi. Buti pa, yung truth, kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Yes. Kung paniniwalaan mo. Amen? Yes. Yung loyalty mo sa truth, huwag mong aalisin. Kahit wala kang pamasahe, kahit tuyo lang, kahit itlog lang. Believe that you are blessed. No? Believe that you are righteous. Ganun lang yan, mga kapatid. Basta ito ka ha, ito ka na ngayon. Magsimula ka sa umaga sa bawat araw, panghawakan mo yan. Ano, mga kapatid? Ano ha? So, again, yan po, no, naging mahirap, ano ha? O, yan, nireview na natin yan. No? Kaya, itong mga Pariseyo, ito na tayo, nagsisimulan na tayo, na mahilig mag-perform at maglingkod, sanay silang gumagawa sa Diyos. Ha? Okay, sanay sila sa paglilingkod. Tinanong nila si Jesus. Then they asked him, what must we do to do? Talagang, what must we do to do? Gusto nila talaga ng do. What must we do to do the works of God requires? Tinanong nila si Jesus. Ang ganda ng sagot ni Jesus. Ano sagot ni Jesus? Jesus answered, the work of God is this. Gusto niyo ng work? Sabi ni Jesus, to believe. To believe? Gusto nga namin ng work. No?
What must we do to do? Tapos sasabihin mo, believe. Yun lang sinabi ni Jesus. The work of God is to believe. Amen? Mga pagod na sila, biruin nyo, hindi po, ulitin ko, ang law ni Moses, hindi 10, 613. Hindi 10 commandments. Kasi marami pa, bawal hipuin, bawal kainin, wala naman yun sa 10 eh. Kung bibilangin lahat, bawal makisalamuha, kung bibilangin lahat, 613. Imagine, gigising ka ng umaga, meron kang 613. May nakita ko sa Facebook na yung bahay, plato mo, hugasan mo, tsinelas mo. Di ba merong mga ganun? Yung bahay, puro lo. Puro lo. Meron akong nakitang ganun eh. Ganun ang katulad ni Moses, no? Gigising ka, ang dami mo, nakanumero. Nakanumero lahat, nakanumber lahat. Ang hirap-hirap. Kaya, ano sabi ni Jesus? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Alam nyo, kausap niya, hindi po yung mga walang ulam, hindi yung pagod sa trabaho, mga pagod na po sa relihiyon nila. Pagod na sila sa relihiyon nila. No? Yung mga tagasunod ni Moses, pagod na po sila. At kayo'y aking pagpapahingahin. Pinapangakuan nyo ng rest kasi to believe lang. Believe lang, mga kapatid. No? Now, sabi, to believe in the one who has sent. So, manimpalataya lang kay Jesus. Ang nililinaw ko po ganito, hindi pwedeng paghiwalayin ang paniniwala kay Jesus at sa natapos niyang gawa. Pag pinaniwalaan mo si Jesus, dapat kasama yung mga ginawa niya. Yun yung hindi basta, the works of God is to believe, period. Hindi ganun yun. Kuha nyo? The word of God is to believe. Hindi. No? Kailangan naintindihan mo si Jesus at yung kanyang ginawa. Now, sabi ni Pablo, I am not ashamed. Alam niyo, si Pablo sabi niya, hindi ko ikinakaya ang ebanghelyo because it is the power of God. Ulitin ko, may power. Mga pastor, may power. Kapag ipinapangaral natin ang good news every Sunday, may power that bring kaligtasan to everyone who believes. First, yung salvation dyan, again, yung root word ay soso, saved, healed, delivered, made whole. Hindi lang pupunta ng langit. Lagi kong inaano to kasi para ma-enjoy din natin ang buhay natin sa lupa. Amen? Puro langit. Kasi ang unang Kristiyano noon, lalo na nung panahon namin nila Ate Laarne, ganito ang paniniwala noon, mas mahirap, mas malapit sa Diyos. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Mas walang pera, mas puro pagsubok, mas malapit sa Diyos. Mas mahirap ang buhay, mas banal. Puro kalokohan po yun. Kaya kami ni Pastor Johnny noon, kamuting kahoy lang palagi at banana yung pagkain. Pag kumain ka ng Chicken Joy, kalabisan na yon. Kalabisan na yun. Dapat ang pastor nagsasaper. No? Ganun noon. Mamira. No? Buti na lang, nasumpungan ko Pinaghirapan ni Jesus pala yung lahat ng iyan, mga kapatid, na we are saved, healed, delivered, made whole. Kalooban ng Diyos na tayo'y sumasagana. No? Alam mo bang kalooban ng Diyos na marami kang pera? Kalooban ng Diyos. Alangan naman kalooban ng Diyos na wala kang pera. Anong klaseng Diyos yan? Kalooban niya. Kasi magiging witness ka niya. Paano ka mag-share? Di ba? Kakatok ka sa malaking gate. Meron po akong magandang balita sa inyo. Sasabihin mo, lalabas yung may-ari ng malaking bahay. Anong magandang balita? Tsinelas mo nga, butas may alambre pa Mukhang ikaw ang nangangailangan ng magandang balita. Amen? Okay, salvation, hindi lang pupunta sa langit, ikaw ay righteous, tinapos na gawa ni Jesus. At yung believe, kapatid, tanging tugon mo sa gospel, sa good news, believe. Wala na. Pero very powerful yan, mga kapatid. Magiging natural ang pagsunod mo, magiging natural ang pag-worship mo, pag naintindihan mo yan, magiging natural ang offering mo, lahat magiging natural. Amen. Yan ang gagawin sa iyo ng gospel, mga kapatid.
Okay? Ulitin natin ang sinabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone. Punta tayo ng 17. Ano daw? Ang ibinibigay ng gospel. For in it. For in it. Ano itong it? The gospel. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Kapatid, basic ang righteousness. Gatas lang to kina Apostol Pablo. Pero inumin nating mabuti. Tumatag tayo sa righteousness. Kasi ang lalim-lalim ni Adan sa atin. No? Sobrang nag-sink in na makasalanan tayo. Kaya tuloy kapag sinasabi ng mga pastor, mga kapatid, mga righteous na tayo. Tayo matutuwid na. Kunti lang nag-amen. Kasi malalim si Adan sa atin. Pero kapag sinabi mo, mga kapatid, tayo po yung mga abang makasalanan. Marunong tayo. Amen po, pastor. Totoo po yan. Paiyak-iyak pa yung iba. Opo. Kanina nga po, hindi ako nagbayad sa tricycle. May mga ganyan-ganyan tayo, mga kapatid. Pero ang totoo, dapat yung righteousness, number one foundation po yan. No? Biro mo sa gospel, the righteousness of God is revealed. Nire-reveal daw ng gospel. Sinasabi ng gospel na righteous ka na. Yung righteousness of God. No? Nire-reveal, mga kapatid, power of God to salvation, righteousness of God. Okay, Romans 1:17, kuhanin natin sa Tagalog. Sapagkat, ang ganda nito, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Kitam? At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa hanggang, ibig sabihin nito, palagi mong sinasabi, matuwid na ako, buhat sa simula, hanggang sa kunin ka ni St. Peter, mga kapatid, sasabihin mo, I am righteous. Na? Palagi mong sasabihin yon, because yun po ang pananampalataya. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, mabubuhay. So mabubuhay ka na sinasabing, righteous na ako. Righteous na ako. Magiging victorious ka, kapatid. Hallelujah. Ano ha? Because right believing leads to right believing or produce right living leads to right living. Kaya dapat maging right yung ating believing. Na? Tingnan niyo yung mga pamilyang naniniwalang, di ba, yung pastor, dadalaw sa isang pamilyang di umaattend. Tapos ang dami may sakit. Sasabihin ng pamilya, tanggap naman po namin, pastor. Kung bakit yung anak ko nagkabulutong, ito naman sa tinigdas, yung isa naman na virus, tanggap naman namin yan. Kasi marami kaming pagkukulang sa Panginoon. Tingnan mo yung believing niya, ha? Believing niya. Mali ang believing niya. Kaya yung nangyayari, mali din. Tinatanggap niya eh. Amen? Tinatanggap niya. No? Okay. Right believing leads to right living. What you believe is powerful. If you can change what you believe, you can change your life. So if you believe that you are righteous, blessed, kapatid, rich, wow, ang sarap paniwalaan yan. Kesa naman sabihin mo, wala na tayong pag-asa, mamamatay na tayo sa hirap, pinanganak tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap. Ang dami nagsasabing gano'n, kawawa sila. Mga kapatid, yung mga nagsasabing pinanganak tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap, kawawa po sila. Yung mga tao nagsasabing wala na tayong pag-asa, wala na talaga silang pag-asa. Eh sila na mismo, sinasabi nila, dinideclare nila, wala silang pag-asa. Very powerful yung believing. Kasabay niyan yung bibig natin, mga kapatid. Tingnan niyo si Pablo, I do not set aside the grace of God. Hindi ko, ano yung set aside? Hindi ko binabaliwala ang grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing.
Kung ang righteousness na kukuha sa 10 utos, namatay si Jesus na walang kabuluhan. Parang sinasabi, mag-law na lang tayo. Mag-10 commandments na lang tayo. Pwede pala tayong maging righteous. Pero ang sinasabi diyan, Christ died for nothing. Kung maglolo tayo para maging righteous. Meaning, ang righteousness talaga, ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos, nakukuha lang sa Diyos kay Kristo na nagbigay dito sa atin. Palakpakan muna natin. Okay, pabalik-balik yan mga kapatid. Pabalik-balik. No? Lagyan natin sila ngayon ng talata. Eto na. Pastor, yung mga pinapakita niyong pabalik-balik, wala naman supporting verse. Kuha na. Hindi lahat. He became sin. May verse yan? Ayan, no? For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, dahil sa atin, kinuha niya ang lugar natin. Ano ang resulta? Upang tayo maging righteousness ng Diyos. Hindi ka basta kapatid, nabubuhay ka dito sa lupa bilang righteousness ng Diyos. Hindi ka basta righteous. Mga kapatid, hindi ikaw yung righteousness ng Diyos. Ang righteousness mo galing sa Diyos. May talata ba ang sinasabi natin kanina pabalik-balik na gospel? Meron. Ayan ang talata. Na? Meron ako isang membro, pastor, alam mo, natindahan siya ng barbecue, umaga pa lang, sinasabi ko na, I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. Aba, ubos ang barbecue ko. Alam nyo, basahin mo ang Proverbs at Psalms, ang pinagpapala ng Diyos, mga righteous. Mga matuwid. Kawikaan, basahin yung kawikaan. Lagi sila ang pinagpapala ng Diyos. Kinukumpara sila doon sa mga hindi righteous. At natutuwa ang Diyos kapag ang pinaghirapan ni Jesus na maging matuwid ka ay pinapaniwalaan mo at binabanggit ng bibig mo. Amen? Nakakalugod ba sa Diyos ang manampalataya? Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. So kapag wala kang faith, parang binabaliwala mo ito. Sinabi na nga sa'yo na siya naging makasalanan, wala siyang kasalanan, pero naging makasalanan siya, hindi ito joke. Truth ito. So kung truth ito, righteous ka na nga. Amen. So ang kailangan lang dito, yung ating kamalayan, umaga pa lang. Lagi mong sinasabi, righteous ka, para ang lumabas sa'yo, righteousness. Hindi lang yon. Na-attract mo yung blessing. Namamagnet mo yung blessing. Why? Nakasulat nasusulat Binibless ng Diyos sa mga righteous Amen. Yun, mga kapatid. So may betalata na yung gospel natin isa, He became sin. No? Edo pa, For if by the trespasses, kung dahil sa kasalanan of the one man, death reigned. Sino ba yung nagkasala? Naghari daw yung kamatayan. Si Adan. Tama ba? Si Adan yan. Kung dahil sa trespass o pagkakasala ng isang tao, naghari ang kamatayan, pinagkukumpara si Jesus. How much more? Gaano pa kaya will those who receive an abundance of grace and the gift of righteousness. Ano ang righteousness? Gift. Kapatid, ang galing ng gift mo, nasa ito. Gift of righteousness. Lahat tayo, meron to. Best gift ng Diyos sa atin to. Gift of righteousness. Sa lupa, mabuhay tayo. Na? Ano daw kapag tinatanggap natin yung abundance of grace and the gift of righteousness, reign in life. Maghahari tayo sa buhay. Maghahari ka sa problema. Maghahari ka sa pagsubok. Pinaghaharian mo lang yan, mga kapatid. You reign in Christ. Kung doon naghari, kamatayan, si Adan, kay Jesus naghari, buhay, tagumpay. Amen? Amen ba? Amen? May kausap pa ba ako? Uuwi na ako. No. Reign in life through the one man, Jesus
Christ. Ano ho? Oh, yung sinasabing pastor, naging curse siya. May talata ba dyan? Meron. He became curse. Mga kapatid, kaya ngayon, wala nang pamilyang lahing asukal, lahing kolesterol, lahing high blood, lahing... Tapos, meron pang sinasabi, yung tindahan na yung kahit sinong pumwesto, nalulugi. Ano, may mga ganun, may mga sinasabing ganun. No? Naging tindahan namin ni Ate Larry yung sa plaza, aba kami pinakamatibay doon. Nabot kami na maraming taon, pero wala rin. Ano kaya meron doon? Walang tumatagal. Walang tumatagal doon, mga kapatid. He became curse. Kasi mga kapatid, kung pinapaniwalaan mo pa rin tong curse, yun talaga. Meron pa. Kasi pinapaliwalaan mo, tinatanggap mo. Pero kung dahil kay Kristo, hindi na ako curse. Ako ay blessed na. Ako ay blessed na. So sabi riyan, tinubos. O tingnan nyo, hindi basta namatay sa krus. Tapos nabuhay. May redemption siyang ginagawa, may pagtubos. Ano ba, yung word na tinubos, binabayaran. Di ba pag may sinanla ka? Oy. Di ba pag nagsanla ka, meron ka tinutubos? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ewan ko ba kung bakit ayaw nila ng grace. Merong sa law? May curse sa law. Pag merong pang di nakasunod dyan, basahin mo yung Deuteronomy 21:8. Kapatid, Deuteronomy 21:8, 1 to 14, puro blessing. Pero 15 hanggang 64, bukol, ketong, mga kung ano-ano ang darating sa iyo. May curse sa law. Umalis tayo dyan. Amen? May sumpa sa law. At wag mo rin grace at konting law. Ayaw ng Diyos. Ng mixture, ng chapsuy. Ayaw. Grace lang. Grace lang. Kaya nga nagalit si Pablo. Okay, tuloy natin. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Saan nabitin si Jesus? Sa punong kahoy. Nung time nila, kapag ikaw ay napako sa cross, o sa punong kahoy, ang tawag nila doon, sinumpa. Ano kaya atraso nun? Ay narinig ko, nagdakaw daw ng itlog sa... criminal daw yan. Mga ganun. Kaya napako. Kasi noon, yun ang Silya Electrica, yun ang firing squad. Yun ang lethal injection. Cross. Pinapako. Pero alam nyo, tayo dapat ipako. Pero yung pagiging curse, kinuha niya. Ano resulta? Ano balik nun sa atin? Bless. Tuloy natin. Yung sinasabi ko, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Naku po, 7 yun. Meron nagsasabing 9. Ang pangako ay makamtan din ng mga hentil. Tayo yan sa magitan ni Kristo Jesus. Pagpapala ng Diyos kay Abraham, makamtan din natin. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko lahi mo. Pagpapalain kita. Gagawin kitang famous. Napansin niyo ba si Abraham? Kilala niyo ba si Abraham? Teka muna. Baka ang kilala niyo Abraham, yung pumupunta sa Sacrifice Valley, ibang Abraham po yun. Si Abraham, maraming promises ang Diyos. At iyan ay napunta sa atin, mga kapatid. Last, he became poor. May verse ba yan, Pastor? Meron. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman ba ang Panginoong Yesus? Yet for your sake, He became poor. He became poor. Tayo ang poor sa harap ng Diyos. Pero kinuha niya yung lugar ng poor, so that you, by His kahirapan, poverty, might become rich. Maniwala ka o hindi, anak ka ng Diyos, mayaman ka. Mayaman ka, kapatid.
Baka gusto mo isama yun sa umaga. I am righteous. I am blessed. I am rich. Amen? Truth yan. Ulitin ko, truth. The truth will set you free. The truth will set you free. Truth yan. Yan lang magpapalaya sa'yo. Mga kapatid. At kapag sinasampalatayanan mo, mangyayari. Mga kapatid, mangyayari. Puhunan lang, manampalataya. He became sin, he became curse. Iniisa-isa na natin. He became sin, he became curse, he became poor. You became righteous. You became blessed. You became rich. Amen? Ikaw dapat yun nasa taas, pero siya na lang. At ikaw itong nasa baba. No? So, the power of right believing. Faith is believing and speaking. Share ko lang to para di masayang. Kaagad-agad doon na tayo sa aktual. Faith is believing and speaking, but having the same spirit of faith, according to what is written, ano daw ginagawa nila Pablo? I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. Gusto kong sabihin sa inyo, faith is dalawa. Believing and speaking. Sabihin nga ninyo, speaking. Ang faith, hindi siya nagmumukmuk sa sulok at natatakot. Ang faith, tumatayo siya at nagsasabing, kaya ko to. Nagsasalita siya. Faith is believing and speaking. Kaya yung righteousness sinasabi, pinapalabas. I am blessed. I am rich. I am righteous. Sinasabi. Kasi ayan o. We also believe, therefore, we also speak. Hindi yung, basta nananampalataya ako, mula akong pakialaman. Basta nananampalataya ako, mo pakialaman, huwag mo ako turuan, nananampalataya ako. No. Makakatulong sa'yo ang i-exercise mo na nagsasalita ka. Huwag lang yung lalakad-lakad ka sa daan, tapos salita ka ng salita. Baka yung 911 ay tumigil sa'yo at sunduin ka. Pero, ang sinasabi natin, mga kapatid, maganda yun sa umaga pagkagising mo No, mag-start ng morning. Lord, this is the day that the Lord you has made, and I will rejoice and be glad in it. Sa umaga na, ang araw na ito, Panginoon, ay masaya. Ang araw na ito ay matagumpay, Panginoon. I am righteous, I am blessed, I am rich. Kung may sakit ka, I am healed. Kung meron kang kilalang may sakit, Panginoon, magaling na po siya. Sa magitan ng iyong mga latay, magaling na po siya. Amen? Very powerful ang words. Faith yun. Kahit mga doktor, sa YouTube, tingnan nyo kung gaano ka-powerful yung words. Kaya nga ako, tuwing maghahandog ako ng bata, bawal-bawalan kong huwag niyong sasabihing matigas ang ulo ng bata. Mga nanay, lolo, tsuhin. Sabay-sabay silang nagsasalita. Matigas ang ulo ng batang to. Sininggundahan ng tatay ay talagang matigas. Nandun din yung lola. Ay, sinabi niyo pa, matigas talaga ang ulo. Lahat na lang nagsasabi matigas. Pumapasok sa mind ng bata, matigas daw ang ulo niya. Kaya pagpasok ng bata sa school, yung ulo niya konkreto na, purong sermento at yung mga bakal na matitibay, konkretong-konkreto, at palagi sa office, palagi sa guidance, hanggang sa itanong na ng mga teacher, bakit ba pagkatigas-tigas ng ulo mo? Sige nga, bakit ba matigas ang ulo mo? Kasi po, sabi sa bahay, matigas ang ulo ko. Saan galing ang kanyang identity? Sa bahay. Amen. Kung ganun pala,
Eh di sabihin mo na ngayon pa lang, aba itong bata na ito. Ang bata na ito, pagpapalain ng Diyos. At palagi akong bibigyan. Magiging generous ang batang ito, magiging blessing siya sa pamilya nila, pati sa amin. Amen? Ha? So puro positive, mga kapatid. Faith is believing and speaking. No, sa Tagalog, yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako, kaya ako ay nagsasalita. Kami rin, sumasampalataya, kaya kami ay nagsasalita. Kung di nyo nakagawian, simulan nyong makagawian. Mga kapatid, umaga pa lang. Para yung umaga nyo ay maging maganda. Alam nyo po, bakit si Jesus madaling araw? Jesus na yun. Dumalakad yun sa tubig. Nagpapadilat ng tenga. Ay. No? Jesus na yun. Pero gumigising pa rin na madaling araw. Sikreto daw yun eh. No? Umaga pa lang. Pag naipanalo mo yung mga ilang minuto sa umaga, panalo ang buong araw. Panalo ang buong araw. Kasi sinabi mo na eh, nag-speak ka na ang maghapon mo, pinagpala, masaya. No? Pinagpala, masaya. At payapa. No? Amen? Sino merong natututuhan? Ayun. Itong kinaiinisang tao, noon pa, tama po siya. Right believing produce right living. Kahit si Joel Austin, sabi niya, change the way you speak about yourself and you can change your life. Di ba yung mga taong nagsasabi, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Hindi nga niya kaya, hindi daw niya kaya. Mahihain ako. Ayun, mahihain. Walang narating sa buhay. Pinanghawakan, mahihain. Kasi lahat din, sasabihin sa bahay, dungo yan. Walang mararating sa buhay yan. Pag sinasabihan niya, walang pag-asa yan. Ako, nagkaanak ako ng 3 babae, walang lalaki. Meron ba naman nagsasabi? Ano sabi sa ganun daw? Pambayad. Pambayad. Ano utang ko? Bayad. Kontrahin mo agad. Pagka ganun ko, kontrahin mo agad. Pag may nagsabi sa'yo hindi maganda, kontrahin mo agad. Hindi. Ako. Blessing yung mga anak na yan. Hindi ang pambayad. Ganon. Amen? Tapos na po tayong lahat, mga kapatid. Baka meron kayong tanong. Baka meron po kayong tanong bago tayo kumain. Problema na i-play ko kaya ito.